Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, pagdami ng kaso ng chikungunya ikinababahala. MMDA nagbabala sa mga rider ng motorsiklo ukol sa paggamit ng bicycle lane. Puganteng Polish national inaresto ng Bureau of Immigration. Senador Cynthia Villar sinabing walang katanggap-tanggap na rason upang tumaas ang presyo ng bigas. Bureau of Customs binalik sa PAGCOR ang mga nakumpiskang casino poker chips galing sa Boracay. PRA inilunsad ang kauna-unahang indoor rowing meet sa bansa. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, ikinababahala ang dumaraming kaso ng chikungunya partikular sa lalawigan ng Mountain Province kung saan nakapagtala ang Provincial Health Office o PHO ng humigit kumulang 600 kaso nito mula Enero hanggang Agosto ngayong taon. Sa ulat, ang chikungunya ay naililipat sa mga tao sa pamamagitan ng kagat ng isang nahawaang lamok na nagdudulot ng matinding pananakit ng kasukasuan at pamamaga sa katawan. Kaiba sa sakit na dengue na maaaring magdulot ng mga pantal na limitado sa mga paa at mukha, ngunit dulot din ng kagat ng lamok. Samantala, wala pa namang naitalang pagkamatay na may kaugnayan sa chikungunya sa naturang lalawigan habang nagsasagawa ng mga hakbangin kontra sa sakit. Sa ibang balita, ngayong araw ang paggunita ng buhay at kamatayan ni Benigno Aquino Sr. o mas kilalang Ninoy Aquino. Tunghayan natin ang ulat ukol rito. Sa pangalawang taon, isinantabi muna ang politikal na konsiderasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang gunitain ngayong araw ang makulay na buhay at malatrahedyang kamatayan ni dating Senador Benigno Ninoy Aquino. Isang senyales ng pagbabago ng panahon. Hindi gaya ng dati na ang Pilipinas ay nahahati sa dalawang panig ng politikal na kasaysayan kung saan ang mga tinatawag na dilawan, isang revolusyonaryong partido ng mamamayan at pamahalaang natatag noong EDSA Revolution taong 1986 ay namayagpag ng ilang dekada habang ang pamilyang Marcos ay mapait na hinarap ang kanilang tadhana sa politika. Ngunit nagbago nga ang ihip ng panahon at ang hanging nagpalipad sa mga Marcos ngayong dekada ang siya rin nagtulak sa kanilang mga loyalista na dalhin ang anak sa pagkapresidente bilang pag-ikot ng kasaysayang nag-umpisa sa magkaribal nilang mga ama, si Ferdinand Edralin Marcos Sr. laban ang Senador Benigno Aquino Sr. Ang ama laban sa ama, ang anak laban sa anak, noon at ngayon. Ngunit pagkalaunan ng mapuot na karanasan ng dalawang pamilya, ang sigla ng kanilang tahimik na buhay ngayoy simbolo ng pag-ikot ng gulong ng palad. At dahil dito, para sa sambayan ng Pilipino, nagbago na rin ang ibig sabihin ng araw na ito. Isang pagwawakas ng mapait na parte ng istorya ng bayan na kailan may hindi malilimutan, ngunit pwede nang iwanan sa pahina ng libro ng kapalaran bilang paggunita sa araw ni Ninoy Aquino. Ito ang One Media Network. Babala para sa mga motorista, opisyal nang inanunsyo ng Metro Manila Development Authority o MMDA na ang bicycle lane ay para lamang sa mga bisikleta at hindi pwedeng daanan ng mga motorsiklo. Ayon sa pagmamasid ng ahensya sa EDSA, napakaraming motorcycle riders daw ang nadaraan sa nasabing lane, kung kaya't ang mga mismong nagbibisikleta ay hindi makagamit nito. Base sa anunsyo ng MMDA, ang bike lane ay hindi fast lane ng motorsiklo. Hatid nito nagsimula na ngayong ika-21 araw ng Agosto na huhulihin na ang mga motorsiklong dadaan rito sa violation ng disregarding traffic sign na may multang 1,000 piso.
Samantala, bagamat naglipa na ang mga puganteng dayuhan na naninirahan sa bansa, arestado ang isang Polish national sa lungsod ng Taguig matapos mahuli ng Bureau of Immigrations o BI. Ayon sa BI, kinilala ang pugante bilang si Cezary Krinsky, edad 48 taon gulang, taga-Poland at nakatala sa Interpol Diffusion List dahil sa kanyang criminal cases. Base sa Philippine National Police Intelligence Group, si Krinsky ay may warrant dahil sa salang panloloko, swindling at forgery. Ibinahagi naman ng BI na kasalukuyan siyang nasa pasilidad ng Taguig bago ito tuluyang patalsikin sa bansa. Sa iba pang balita, humigit kumulang 45,000 body-worn camera planong bilhin ng Philippine National Police o PNP para matiyak ang integridad ng bawat operasyon ng pulisya sa gitna ng mga kontrobersyang kinasangkutan ng organisasyon kamakailan. Kaugnay ng pagsasakatuparan nito, humiling na ang ahensya ng kinakailangang pondo mula sa Department of Budget and Management para sa ideal na bilang ng mga body-worn camera na kailangan. Sa kasalukuyan, mayroon lamang 2,700 na body-worn camera ang ahensya na ginagamit rin ng mga limitadong opisyales. Sa hiwalay na balita, tutol si Cagayan de Oro City 2nd District Representative Rufus Rodriguez sa taas singil sa aviation fuel surcharge na ipinapataw ng Civil Aeronautics Board or CAB. Ito ay matapos ang kamakailang abiso ng CAB na magtataas na ng fuel surcharge simula September 1 dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon kay Rodriguez, mas kailangan tugunan ng CAB ang ibang mga suliranin gaya ng reklamo sa overbooking at flight cancellations kaysa unahin ang pagpapatupad ng dagdag gastos para sa mga pasahero. Dagdag pa nito, malaki ang pagiging epekto ng taas pasahe sa turismo ng bansa, lalo na't bumabangon pa lang ito mula sa pandemya. Sa ating ulat panahon, patuloy na nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao ang habagat. Asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog sa Zamboanga Peninsula, Barm, Soc-Sargen, Davao del Sur at Palawan. Samantala, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat-pagkulog pa rin ang mararanasan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. DOH inanunsyo ang libreng booster shot kontra COVID-19. Bucor kinumpiska ang mga casino poker chips na galing sa Boracay. Online training platform inilunsad ng PNP para sa mga pulis na itatalaga sa BSKE Security Operations. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Binigyang diin ng Senadora at Senate Agriculture and Food Committee Chairperson na si Cynthia Villar na wala umanong valid na dahilan upang tumaas ang presyo ng bigas. Anya, dahil sa mga ulat na tataasan ng Vietnam ang presyo ng mga rice export nito at nagpasya ang India na huwag ibenta ang ani nito, nakita ng mga rice traders ang pagkakataon na tumaas ang presyo ng bigas ng hanggang 2 piso kada kilo. Dahil rito, isinisi ng senadora sa mga mangangalakal ang pagtaas ng presyo ng bigas dahil sa umano'y pananamantala sa mga ulat ng planong mag-angkat ng bigas, gayong tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ng Department of Agriculture sa mga Pilipino na walang kakapusan sa supply ng bigas.
Para sa COVID-19 updates upang patuloy na malabanan ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa sa kabila ng pagtatapos ng pangdaigdigang pandemyang hatid nito, inanunsyo ng Department of Health o DOH ang libreng pagpapa-booster shot nito. Ayon sa anunsyo ng DOH, ang libreng bakuna ay maaaring makuha sa mga vaccination malapit sa lugar ng mga residenteng nagnanais nito. Bilang bahagi ng Pinas Lakas campaign, hinihikayat ng DOH na i-avail ito para sa mas matibay na proteksyon ng komunidad. Samantala, matapos kumpiskahin ng Bureau of Customs ang casino poker chip sa Boracay, agad itong ibinalik sa PAGCOR upang mabawasan ang paglaganap ng iligal na paggamit nito. Narito ang balita para sa bukod pang detalye. Pinangunahan ng Bureau of Customs o BOC Iloilo ang pangungumpiska ng mga casino poker chips upang maibalik agad ito sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Ang nasabing chips ay nasa 360 nito na may iba't ibang halaga na ginagamit sa pagsusugal kung saan lumalabag ito sa Customs Modernization and Tariff Act. Ayon sa BI, ang mga parapernalya sa pagsusugal ay nasabat sa Kalibo International Airport at Boracay Airport sa magkaibang petsa. Base naman sa BI Iloilo, pinaiigting nila ang border control sa pamamagitan ng pagbabawal ng pagpapasok ng mga iligal na material sa Western Visayas region. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Inilunsad ng Philippine National Police o PNP kamakailan ng online training platform para sa mga pulis na itatalaga bilang paghahanda sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Ito ay ang Police Open Academy portal na ma-access ng lahat ng tauhan sa pamamagitan ng kanilang official website simula ika-29 ng Agosto. Ayon kay PNP Chief General Benjamin Acorda Jr., ang training program ay maghahatid ng kasangkapan sa mga miyembro ng Reactionary Standby Support Force o RSSF at uniformed personnel na nakatalaga sa mga tungkulin sa darating na halalan. Sa kabilang dako, magsasagawa ng online job fair ang Civil Service Commission o CSC mula sa ika-18 hanggang ika-22 ng Setyembre ngayong taon. Ito ay malaking oportunidad para sa mga naghahanap ng trabaho, partikular na sa higit 60,000 mga Civil Service Exam o CSE passers noong Marso. Ayon kay CSC Chairperson Attorney Carlo Nograles, higit na 200,000 ang maaaring punan sa plantilla positions at mga ahensya ng gobyerno sa buong bansa. Samantala, tinatayang nasa higit 300,000 mga examinees naman ang sumalang kahapon para sa CSE. Sa kaugnay na balita, sa pagtaas ng bilang ng mga civil service examinees kada taon, nagpasya ang Civil Service Commission na palawakin ang computerized examination upang madagdagan ang slots ng mga mag-e-exam. Tunghayan ng buong detalye sa ulat ni Princess Castro. Matapos ang naging pagtitipon ng Civil Service Commission o CSC hinggil sa mga aktibidad para sa ika-123 anibersaryo nito sa Setyembre, ibinahagi ni Chairperson Attorney Carlo Nograles ang ilan sa mga hakbangin ng komisyon. Isa na rito ang system updates upang mapalawak ang computerized examination o COMEX sa mga regional units. Yung civil service pen and paper exam natin, twice a year lang yan, March and August. Paano yung hindi nakapag-exam nung March at hindi nakapag-schedule ng August? Meron po tayong computerized exam sa mga regional offices natin. Dahil dito, balak ng komisyon na magsagawa ng exam 5 beses sa isang linggo, mas marami ng 2 araw kaysa sa kasalukuyang sistema na 3 beses lamang kada linggo. Ito ay upang madagdagan ng 100,000 examinees kada taon ayon sa estimated calculation ng komisyon. Dahil dito, lalaki ang tsansa na mas dumami ang mga makakapasa sa exam at kalaunay mapuna ng mga job vacancies sa gobyerno.
Tinatayang nasa higit na 200,000 job vacancies mula sa international government units ang nag-aabang na oportunidad para sa mga papalaring exam takers. Nabanggit rin ni Nobrales ang 1 bilyong pondong dagdag na suhestyon ni Ako Bicol Party List Representative Congressman Raul Angelo Bongalon na kung ito ay may pasa sa Kongreso ay ilalaan sa mga budgetary requirements ng CSC. Kabilang narito ang operating expenses ng regional offices, digitalization expense para sa pagpapalawak ng COMEX at proposed online training para sa mga empleyado. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Alinsunod sa nilagdaang batas noong 2020, ipinangalan na sa yumaong aktor na si Fernando Poe Jr. ang Roosevelt Station sa Line 1 ng Light Rail Transit ngayong araw. Nagbabalik si Princess Castro para sa ulat. Ipinangalan na ng Light Rail Transit Authority o LRTA sa yumaong aktor na si Fernando Poe Jr. ang istasyon sa Roosevelt ng LRT Line 1 sa Quezon City ngayong araw. Ito ay alinsunod sa Republic Act No. 11608 na nilagdaan noong Disyembre taong 2020 upang ipangalan ng istasyon sa hari ng pelikula na si Fernando Poe Jr. Ito ay magsisilbing alaala at pagkilala para sa natatanging kontribusyon ni Poe sa bansa at sa industriya ng showbiz. Dinaluhan ng naturang kaganapan ni na Department of Transportation Secretary Jaime Bautista, anak ni Poe na si Senator Grace Poe, Senator Lito Lapid, former Senate President Vicente Tito Soto at iba pang mga opisyales ng DOTR. Hindi lingid sa kaalaman ng marami, si Poe ay minsan ding nanirahan sa Roosevelt Avenue. Sa kabuuan, ang pagpangalan ng istasyon kay Poe ay paraan upang mapanatiling buhay ang kanyang legasiya sa bansa. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa balitang pampalakasan, inilunsad ng Philippine Rowing Association o PRA ang kauna-unahang indoor rowing meet sa Pilipinas na ginanap sa University Hotel Ablation Lounge sa Quezon City ngayong weekend. Ang 2 araw na patimpalak ay pinangunahan ni PRA President Pat Gregorio upang hikayatin ang mga atleta kabilang na ang mga aspiring athletes na makilala at tangkilikin ng indoor rowing. Bukod dito, isa rin itong pagkakataon upang makadiskubre ng mga bagong atletang isasabak sa national sports. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, pagdami ng kaso ng chikungunya ikinababahala. MMDA nagbabala sa mga rider ng motorsiklo ukol sa paggamit ng bicycle lane. Puganting Polish national inaresto ng Bureau of Immigration. Senador Cynthia Villar sinabing walang katanggap-tanggap na rason upang tumaas ang presyo ng bigas. Bureau of Customs binalik sa PAGCOR ang mga nakumpiskang casino poker chips galing sa Boracay. PRA inilunsad ang kauna-unahang indoor rowing meet sa bansa. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. Ako si Mai Salazar at ito ang News Foods.